Apihin man ako at laitin ng buong mundo. Lahat ng pagsisikap gagawin ko upang magtagumpay sa buhay. Tagumpay na hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Ano ka mo, Juan? Cancer? Opo, Itay. Yun po ang lumabas sa mga pagsusuri kay Inay dito sa ospital. Mayroon po siyang cancer sa bituka. Kaya pala, pag upo niya sa banyo, may dugo na parang tubig daw na lumalabas. Epekto po yun ng tumor na tumubo sa kanyang bituka. Tumor na dapat pong tanggalin sa lalong madaling panahon. Operahan ng inay mo? Kailangan po. Sinong? Ako na rin po ang mag-oopera kay Inay. Juan, takot sa operasyon ng inay mo. Itay, kapag hindi po natanggal agad ang tumor sa kanyang bituka, kakalat po yun sa ibang bahagi ng kanyang katawan na maglalagay po sa panganib ng buhay ni Inay. Pwede bang wag muna nating ipaalam sa inay mo na ooperahan siya? Saka na natin ipaalam sa kanya kapag natapos na ang operasyon. Itay, baka kasi pag nalaman ng inay mo na ooperahan siya, baka nervyusin siya at siyang ikamatay nga. Juan, salamat sa Diyos. Naging matagumpay ang operasyon kay Inay. Oo nga, Pia. Sana paggaling niya, huwag niya nang pabayaan ang sarili niya. Yan nga ang ipapakiusap ko sa kanya. At habang nagpapagaling si Inay, may ipapakiusap rin ako sa iyo, Pia. Ano yun? Dahil sa paglaganap ng sakit bunga ng COVID-19 virus, maraming health workers sa episentro ng epidemya ang nahahawa na rin. At hirap nang rumisponde sa pagsirit ng mga kaso ng sakit. Kaya nananawagan ng pamahalaan sa mga health workers na frontliners. Juan? Gusto ko makatupad sa aking tungkulin sa panahon ng pandemya. Ang mag-aruga, magligtas, at magpagaling sa ating mga kababayan na may sakit. Lalo na ang mga COVID-19 patients na lubos ang pangangailangan ng tulong at pagkalinga. Araw-araw, napakaraming pasyente ang dinadala rito sa ospital. Puno na ang mga ward. Wala na rin bakante sa ICU. Pero patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasyente na may sakit na COVID-19. Kaya maging sa mga hallway ng ospital, may mga pasyente nakahiga lang sa mga folding bed, sa mga nilatag na banig, kumot o karton. Yung iba nakaupo lang. May nakatayo habang natutulog. At maging sa labas ng ospital, maraming nakapila na naghihintay mga gamot. Nakasilong lang sa mga tent, sa loob ng kanilang mga sasakyan. Mahirap o mayaman, kawawa naman ang mga pasyente. Nakakaawa sila.
narito ako sa comfort room. Kaya natawagan kita, Pia. Juan, umiiyak ka ba? Hindi ko gustong umiyak. Pero hindi ko namamalayan na pumapatak na pala ang luha ko. Hindi ko maiwasang mapaiyak ako. Nahihirapan ka sa trabaho mo dyan sa ospital? Pia, baliwala sa akin ang pagod ko at hirap ng pag-stayin ko rito sa ospital. Na hindi ako makauwi ng bahay natin para maiwasang makapagdala ng virus dyan. Hindi ko iniinda ang gabi-gabing halos hindi ako makatulog sa folding bed. Ang halos hindi na ako makapagpahinga. Ang halos hindi na ako makakain dahil sa dami ng inaasikaso kong mga pasyente. Hindi ko iniinda yun. Ang nagpapahirap sa loob ko, ang kaawa-awang kalagayan ng mga pasyente. Juan, Sa tuwing nakikita ko ang kaawa-awang kalagayan nila, sa tuwing naririnig ko ang halos sabay-sabay na pagdaing nila, halos sabay-sabay na pag-iyak nila, dahil sa matinding hirap na kanilang pinagdaraanan. Masakit ang kanilang ulo, ang kanilang dibdib. Hindi sila makahinga. At walang dumaramay sa kanilang mga kamag-anak. Dahil bawal na may bantay sa kanila. Parang dinudurog ang aking puso sa labis na awa ko sa kanila. Lalo pat araw-araw may mga pasyente na nalalagutan ng hininga. Tapos, ikine-cremate na lang nang hindi nakikita ng mga mahal nila sa buhay. Pia, awang-awa ako sa kanila. Sa mga pasyente. Sa kanilang mga kamag-anak. Pia, bakal lang ang puso ng taong hindi mahahabag ang kalooban. Sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga pasyente. Kaya magdasal tayo na sana matapos na ang pandemyang ito. Yun ang lagi namin pinagdarasal, Pia. Sana matapos na ang pandemya para wala na magkasakit at magbalik na sa normal ang pamumuhay natin lahat. may awa po ang Diyos, Mami. Gagaling din po ang mga nagkasakit ng COVID-19. At wala nang mahahawahan pa ng virus. Ikumusta mo na lamang kami ng daddy mo kay Juan, ha? Opo. Alam naman po niya na hindi kayo makatawag sa kanya dahil alam nating lahat na lagi siyang abala sa ospital. Kaya hinihintay ko na lamang po siya ang tumawag sa akin kapag may libreng oras siya. At ikaw rin, lagi kang mag-iingat, Pia. Opo, Mami. Kayo rin po ni Daddy. Tatawag po ulit ako sa inyo kapag nagkausap kami ni Juan. Sige po, Mami. Sige na, Pia. God bless. Mercy. Saldi, katatapos lang namin mag-usap ni Pia. Kahit inabutan kong kausap mo pa siya, hindi ko na siguro ipaalam sa kanyang napalitaan ko para hindi siya mag-alala sa kanyang asawa. Nabalitaan mong ano? Mercy, may isa na namang doktor na nahawa sa virus ang namatay. Diyos ko, halos araw-araw, lalo pong dumarami ang nahahawa ng sakit na COVID-19. Daan-daan,
Libo-libo. At marami rin po sa kanila ang hindi nakakaligtas. Nakikiusap po ako sa inyo, Panginoon. Nagmamakaawa po ako. Pagalingin niyo po sana ang mga nagkakasakit. At nawa, matigil na po ang pandemya na nagpapahirap sa buhay at pamumuhay ng mga tao sa buong mundo. Mahabag po kayo sa amin, Panginoong Diyos. Mahabag po kayo sa aming lahat. Doktor Juan Crisostomo. Doktor. Pasensya na po, Mr. De La Puente. Ngayon lang po ako nakalapit sa inyo kasi may inasikasa pa po akong ibang pasyente na kasama niyo dito sa ICU. Ayos lang, Dok. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Hirap na ako. Habang nagtatagal, lalo akong nahihirapan. Nararamdaman ko, hindi na ako magtatagal. Huwag niyo pong sabihin yan. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Huwag po kayong susuko. May awa po ang Diyos. Gagaling po kayo. Mabubuhay pa po kayo ng matagal. Magdasal po kayo. Sabayan niyo po ako. Sa ngalan ng Ama. Pakiusap. Ipaabot mo sa aking pamilya ang huli ang piling ko. Mahal ko sila. Mr. De La Puente? Mr. De La Puente? Opo. Ipapaabot ko po sa inyong pamilya ang inyong huling habilin. Saldi, si Juan ang tumawag. Gusto ko rin siyang makausap, Mercy. Oo. Gusto ka rin daw makausap ng anak mo. Itong cellphone, no? Juan? Hello? Daddy. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Juan? Bakit hindi ka sumasagot? Anak? Daddy. Tumawag po ako sa inyo ni Mami dahil nawalan po ako ng panlasa at ng pangamoy at nagkaroon po ako ng fever. Juan? Huwag mo sabihin, ha? Na... Opo, Daddy. Oh. Opo. Lumabas po sa swab test sa akin. Positive. Diyos ko. Saldi? Mercy. Nangyayari na ang labis na inaalala natin. Ang ipinagdarasal nating huwag nawang mangyari. Si Juan nahawa ng COVID-19 virus. Bert, lalakad muna ako.
Saan na naman, Norma? Sa sugalan? Maayos na naman ang pakiramdam ko. Sarado ang mga sugalan. Maghahanap ako. Kahit sa bahay-bahay ng ilang kasugal ko. Pwede ba? Huwag mong pairalin ang tigas ng ulo mo. Ang pagiging pakialamero mo ang iyong tigilan. Basta lalakad ako sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ka aalis. Ano ba? Bait ang braso ko. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Matagal na ako nagpapasensya. Matagal na panahon na ako sunod-sunuran sa gusto mo. Aray ko. Kapag nagalit ka, inaaway mo ko, sinasaktan mo ko, hindi kita pinapatulan. Hinahayaan kitang magpakalulong sa bisyo mo. Pero sagad ng pagtitimpi ko sa'yo, hindi na kita mapagpapasensyahan. Nasasaktan ako! Aray ko, bitiwan mo ako! Aray ko! Sabing bitiwan mo ako! Sobra ka na! Ha? Sobra ka na! Panahon na para ako naman ang masunod sa bahay na ito. Panahon na para wakasan ko katigasan ng ulo mo. Para putulin ko ang mga sungay mo. Kaysa lalo kang malulong sa masamang bisyo. Kaysa lalo kang magkasakit dahil sa katigasan ng ulo mo. Mabigat man sa loob ko, mapipilitan akong saktan ka. Mas mabuti lang masaktan kita kaysa lalong lumala ang sakit mo at maging mitsa ng buhay mo. Kung hindi ka naaawa sa sarili mo, maawa ka naman sa taong walang sawang nag-aalala sa iyo at nagmamalasakit at tumutulong sa iyo. Napakarami na niyang problema. Huwag mo nang dagdagan pa. Kahit may sakit si Juan, ikaw pa rin ang kanyang inaalala. Basta tumawag siya, kinukumusta ka. Sa kabila namang naging pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala mo sa kanya, lagi pa rin siyang nakalaang magmalasakit at tumulong sa'yo. Napakabait ng anak mo. Napakadakila. Mahabag ka naman kay Juan. Mahabag ka sa anak mo na ngayon nakikipaglaban sa COVID-19 virus. Juan, kumusta ka na? May lagnat pa rin ako. Masakit pa rin ang lalamunan ko. Madalas pa rin kumirot ang ulo ko at ang mga kalamnan ko. At madalas pa rin pagbahinga at ubo ko. Juan, pupunta ako sa ospital. Huwag. Hindi ka rin makakalapit sa akin. Hindi mo rin ako makikita at makakausap. Mahigpit na ipinagbabawal ang dalaw at bantay sa gaya kong may COVID-19 virus. Isa pa, ayokong mahawa ka sa sakit ko. Hindi baling maawa ako sa sakit mo. Matamayan lang kita. Maasikaso. Maalagaan. Ipagdasal mo na lang ako, Pia. Bago kita tinawagan, ipinagdasal na kita. Araw-araw, oras-oras ako nagdarasal para gumaling ka. Pia, huwag kang labis na mag-alala sa akin. May awa ang Diyos. Gagaling ako. Natatakot ako. Baka katulad ng ibang nagkasakit ng COVID at na-ospital na hindi na nakalabas ng ospital ng buhay. Pia, Hindi ko kaya mawala ka sa akin, Juan. Hindi ko kaya. huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Tutulungan tayo ng Diyos.
Norma. Oh, saan ka ba galing, Bert? Sa kapitbahay, nagbigay ako ng konting ulam. Oh, bakit mo naman naisipang bigyan ng ulam ang kapitbahay natin? Palasimba sila. May hiniram ako sa kanila. Eto. Ano yan? Rosario. Rosario? Oo. Aanin mo yan? Gagamitin natin sa pagdarasal. Hindi natin alam yan. Nagpaturo ako sa kapitbahay natin. Bert. Magdadasal tayo, Norma. Magro-rosaryo tayo araw-araw tuwing bago tayo matulog. Magdadasal tayo ng rosaryo? Para kay Juan. Para kay Juan? May sakit ang anak mo. Kailangan niya ng dasal. Yun man lang maisukli natin sa napakaraming pagmamalasakit at pagtulong na nagawa niya para sa atin. Kaya magro-rosaryo tayo. Oo. Oo, Bert. Payag ako. Araw-araw magdadasal tayo. Magro-rosaryo. Para kay Juan. Para gumaling ang aking anak. Percy. Saldi. Hawak mo na naman ang rosary. At umiiyak ka na naman. Saldi, hindi ako magsasawa magdasal at magrosaryo para gumaling si Juan. Hindi mo tunay na dugo si Juan. Pero ang pag-aalala mo sa kanya ay higit pa sa pag-aalala ko bilang kanyang tunay na magulang. Napakabait ni Juan. Isa siyang ulirang anak. Kaya nagpapasalamat ako dahil dumating siya sa ating buhay. Nagkaroon ako ng anak na gaya niya. Na kahit hindi ko tunay na kadugo, ay minahal ko. At itinuring na parang tunay ang sarili kong anak. Dahil na rin sa magandang pag-uugali niya. Sa likas na kabutihan niya. Kaya siya napamahal sa akin, Saldi. Pagmamahal na higit pa sa sarili kong buhay. Mercy. Napakaraming masasamang tao sa mundo, Saldi. Kung may buhay na babawiin ng Panginoon, sana yung buhay na ipinahiram niya sa mga taong salot at lipunan. Huwag muna niyang bawiin ang buhay ni Juan. Huwag muna. Diyos ko, mali po akong nagsusumama. Nakikiusap. Nagmamakaawa sa inyo. Hindi po para sa akin sarili. Para po sa akin kapwa. Sa napakaraming tinamaan ng COVID-19 virus na sa kasalukuyan ay naghihirap, lumulubha at nag-aagaw buhay. Maawa po kayo sa kanila, Panginoon. Wakasan mo na po sana ang kanilang paghihirap. Pagalingin niyo po sila. Pagalingin niyo na po sana. At yung mga sinamang palad na binawian ng buhay, nawa, Panginoon, mapatawad niyo po sila sa nagawa nilang mga pagkakamali at pagkakasala noong nabubuhay pa sila. At tanggapin niyo po sana ang kanilang mga kaluluwa
sa inyong kaharian. At ako po, Panginoon, ipinapaubaya ko na po sa inyo ang aking buhay. Kung ako po'y gagaling at makaliligtas sa aking karamdaman, ipagpapatuloy ko po at lalong pag-iibayuhin ng paglilingkod sa aking kapwa. Pero kayo lamang po, Panginoon, ang nakakaalam ng higit na makabubuti sa aming lahat na nilalang mo. Kaya tatanggapin ko po ng maluwag sa aking kalooban kung ano man po ang inyong kagustuhan. Opo, Panginoon. Your will be done. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dr. Juan Crisostomo? Nurse? Doktor? Lumabas po sa huling pagsusuri sa inyo. Mayroon po kayo pneumonia? Saldi. Oh, Mercy. May maganda bang balita? Hindi pa tumatawag si Juan. Lagi naman siyang hinihintay nating tumawag, kaya natin siya nakakausap. Akala ko siyang kausap mo bago mo in-off ang cellphone. At ibabalita mong magaling na siya. Si Norma ang tumawag. Ang nanay ni Juan? Oo. Tumawag siya para makiusap na kung maaari daw, sabayan natin sila ng kinakasama niya sa pagdarasal ng rosaryo para sa madaling pagaling ni Juan. Oh, parang hindi yata ako makapaniwala. Si Norma? Magdarasal? Magro-rosaryo? Saldi! Nakilala ko kasi siyang makasarili. Hindi pala simba. Hindi maka-Diyos. Nagbago na siya, Saldi. Dahil siguro sa pagkakaligtas niya sa kamatayan, sa tulong ng kanyang anak. Marami talagang nagagawang kabutihan ng pagiging mapait at matulungin ng Juan. Oh, paano ngayon? Oh, Mercy. Pagbibigyan natin ang pakiusap ni Norma. Sasabayan natin sila ng kinakasama niya sa pagdarasal ng rosaryo para sa madaling paggaling ni Juan. Naniniwala daw si Norma. Mas marami ang magdarasal para kay Juan, mas maririnig at mas pagbibigyan ng Panginoon ang ipinagdarasal. Sana nga, Mercy. Sana nga gumaling na si Juan. Dr. Juan Crisostomo, may nabakante pong isang respirator. Kailangan magamit nyo para makahinga ho kayo ng maluwag. Salamat, nurse. Kanina pa nga ako hirap na hirap sa paghinga. Sandali lang ho, ha. Ikakabit ko na ho yung respirator para ho sa inyo. Sa akin mo ilagay ang respirator. Hirap na ako sa paghinga. Nakikiusap ako lahat. Awa. Sir, pasensya na po. Pero kay Dr. Crisostomo po nakalaan ang respirator na ito eh. Nakikiusap ako. Sa akin yun pagkamit ang respirator. Ayaw ko pang mamatay. May maliliit pa akong mga anak na sa akin lang umaasa. Kaya gusto ko pang mabuhay. Kawawa sila.
Kapag nawala ako, sir, maawa kayo sa mga anak ko. Maawa kayo sa amin. Maawa kayo. Nurse, Doktor, paano? sa matandang pasyente mo na lang ipagamit ang respirator. Dr. Juan? Magpapaumbayan na ako. Maraming salamat, Dr. Juan Crisostomo. Maraming salamat. Gagaling rin ako sa awa at tulong ng Diyos. Mami, hindi ko po makontak ang cellphone ni Juan. Kaya tumawag na ako sa inyo. Hindi ko rin makontak ang asawa mo, Pia. Kanina pa ako tumatawag sa kanya. Mami, hindi ko po kaya. Huwag tayo mag-isip ng negatibo. Huwag tayo mag-akala na masama. Para walang masamang mangyari. Pia, lakasan natin ang ating loob. Umasa tayo, gagaling din si Juan. Natatakot ako, Mami. Sabi ni Juan, nagkaroon siya ng pneumonia. Nagagamot naman daw ng antibiotic ang sakit niya, sabi ng iyong asawa. Pero dahil po sa epekto ng COVID virus, lumalala ang sakit ng iba. Kaya na-ICU. At yung iba, nakukomatose. Hindi mangyayari yung kay Juan. Paano po kung mangyari sa kanya kinatatakutan natin mangyari, Mami? May awa ang Diyos. Ngayon ako nakukonsensya. Nang makatapos si Juan ng medisina, ginampanan na niya ang kanyang sinumpaang tungkulin. Kiniukol na po niya ang kanyang atensyon at panahon para makapaglingkod sa kanyang kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Isang mabuti at dakilang gawain na dapat kong ipagmalaki at ikarangal. Pero minasama ko yun. Pinagselosan. Naging mapaghanap ako kay Juan. Naging makasarili ako. Sa halip na unawain at suportahan ko ang mabuting adhikay ng asawa ko para sa kanyang kapwa. Inaway ko pa siya. Binigyan ng problema. Hindi na ako naawa sa kanya. Mami, kapag may awa po ang Diyos at gumaling na si Juan, hindi ko na po pagseselosa ng paglilingkod niya sa iba. Hindi na po ako magiging makasarili. Hindi na po ako magiging mapaghanap. Uunawain ko na po at susuportahan ang tungkulin ni Juan bilang manggagamot. Hindi ko na siya bibigyan ng problema at sama ng loob. Hindi na po. Hello, Salty. Norman, huwag kang magdalala. Tumawag ako sa'yo dahil hindi ko makontak si Juan. Nalubat lang ang cellphone niya. Ay, sana nga ganun nga. Ganun ang isipin natin. Ganun ang mangyari. Napakabata pa ni Juan. Hindi pa siya dapat mawala. Norma. Marami ako naging pagkukulang sa kanya. Napakarami ko naging pagkakamali kay Juan. Mula sa kanyang pagkabata, wala akong ipinalasap sa kanya kundi pawang kalupitan. Sa kabila ng kanyang murang gulang at murang katawan, madalas ko siyang saktan. Madalas ko siyang kagalitan at pagsalitaan ng masasakit. Sa panahon ng kanyang kabataan, ni minsan hindi siya nakatikim ng pagkalinga at pagmamahal ng isang magulang. Ni minsan, hindi ko siya niyakap at hinagkan.
Gayong sabik na sabik siya sa aking pagmamalasakit at pagmamahal. Nakay-tagal kong ipinagkait sa kanya. Ang mahalaga, nakilala mo ang iyong pagkakamali. Ngayong nasa bingit ng kamatayan si Juan, saka ko napagtanto ang aking mga pagkakamali at kasalanan sa kanya. Kumaling lamang siya. Handa kong ituwid ang mga naging pagkakamali ko sa kanya. Handa kong punan ang lahat ng mga pagkukulang ko bilang kanyang magulang. Hindi ko na ipagkakait sa kanya ang aking mga yakap at halik na labis-labis niyang pinananabikan. Hindi na, Saldi. Hindi na mauuhaw si Juan sa aking pagmamahal bilang kanyang ina. Nahihirapan po ba kayong huminga? Habang wala pa po yung doktor at nurse dito sa ICU at tayo lang po mga pasyente ang narito, hayaan niyo pong hagurin ko po ang likod niyo at ang dibdib niyo para maginhawaan po kayo. Magkatabi lang naman po ang bed natin eh. Salamat. Pero nahihirapan ka rin huminga. Huwag niyo po akong alalahanin. Hayaan niyo pong matulungan ko kayo hanggat sa makakaya ko. Sisikapin ko pong magampanan ng tungkulin ko bilang isang manggagamot. Pia, medyo naging maayos na ang pakiramdam ko. Malaki ang naitulong sa akin ng ventilator o breathing machine. Halata ako nahihirapan ka pa rin huminga, Juan. Kahit papaano, guminhawa na ang paghinga ko. Kaya nga ako nakapag-charge na ng cellphone ko at nakatawag sa'yo. Juan, magpagaling ka. Oo, sisikapin ko talagang gumaling para maipagpatuloy ko ang paglilingkod ko sa aking kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Paggaling mo, wala ka nang magiging problema sa akin. Pia, hindi ka naman naging problema sa akin. Uunawain ko na at susuportahan ang pagiging doktor mo. Kahit ano ang naging pagkukulang at pagkakamali mo, naiintindihan kita. Sorry talaga sa lahat, Juan. I'm sorry. Sino pa bang unang dapat na umunawa sa'yo? Kundi ako na asawa mo. Pia, huwag kang labis na mag-alala sa akin. Huwag mong pahihirapan at pababayaan ang sarili mo. Ayokong pati ikaw ay magkasakit. Pia, kahit may sakit ka, kahit nahihirapan ka, ako pa rin ang inaalala mo. Hindi ang sarili mo. Dahil mahal kita, Pia. Mahal din kita, Juan. Laging ikaw ang una sa puso ko. Hindi ang sarili ko, kundi ang kapakanan ninyong mga mahal ko.
Juan. Nay, huwag po kayo mag-alala sa akin. Awa ng Diyos, hindi na po ako masyadong nahihirapan sa paghinga. Dahil po sa tulong ng ventilator. Hindi mo maiaalis sa akin ang hindi mag-alala sa'yo. Mahal kita, anak. Inay. Oh, masama bang pakiramdam mo? Hindi po. Ay, parang umiiyak ka. Hindi ko lang po napigilang hindi mapaluha. Dahil sa unang pagkakataon, tinawag niyo po akong anak. Juan. Kaya tagal ko pong hinintay na marinig sa inyong ang salitang yan. Wala po nang mag-iisip ako. Labis ko na pong pinanibigyan. Tawagin niyo akong anak. Labis po ang kaligayahan ko. Parang napakagandang musika po sa akin pandinig. Ang pagtawag niyo sa akin bilang inyong anak. Hindi ka na mananabik pa sa pagmamahal ko bilang iyong ina. Nagbago na ako. Pinapagbago ako ng walang sawa mong kabutihan, pagmasakit at pagmamahal sa akin. Sa kabila ng mulat sa pool, hindi ako naging mabuti. Hindi ako naging mapagmahal na ina sa'yo. Mula sa sandaling ito, mapapatunayan mo na ang aking pagbabago. Pangako, anak, matitikpan mo na ang pagmamalasakit at pagmamahal ko bilang iyong ina. Salamat, Juan. Nakontak na kita. Daddy. Kumusta ka na? Medyo mabuti na po ang pakiramdam ko. Salamat naman kung ganon. Kumusta na po kayo? Okay lang ako. Ang mami po? Okay lang din ang mami mo. Mag-iingat po kayo palagi para hindi po kayo magkasakit. Huwag mo kaming alalahanin, Juan. Ang sarili mong intindihin mo. Magpagaling ka agad. Opo, Daddy. Nang malaman kong nagkaroon ka ng pneumonia at nahihirapan kang huminga, nag-alala ko ng labis sa'yo dahil maraming nagkasakit ng katulad mo ang hindi nakaligtas. Kaya ipinagdasal ko na gumaling ka lang kahit buhay ko ang maging kapalit. Oo, Juan. Handa kong ipalit ang buhay ko sa buhay mo para kahit papano makabawi ako sa dami ng mga naging pagkukulang ko sa iyo. Saldi, may lakad ka ba ngayon? May appointment ako sa investor ng bago kong Project Mercy. Bakit mo na itanong? Baka kako pwede mo akong samahan? Saan? Sa simbahan. Magsisimba ka? Magdarasal lang ako. May altar tayo sa kwarto. Gusto ko magdasal habang naglalakad ako ng paluhod sa simbahan. Pamahirap yun. Walang hirap na hindi ko matitiis. Gumaling lang si Juan. Mercy. At magbalik lang ang naglayas nating anak na si Joel. Kanina ko pa napapansin na parang may sumusunod sa akin. Isang lalaking hindi ko makilala dahil nakasuot ng face mask at face shield. Nasa likuran ko. At parang sumusunod nga sa akin. Bibilisan ko ang paglakad.
Bilisan ko pa para makalayo ako sa lalaking to. Nung nagmadali ako sa paglalakad, nagmadali rin sa pagsunod sa akin ng lalaki. Baka holdapper. Nawala ang lalaking sumusunod sa akin. Baka lumusot sa eskinita. Norma! Ang lalaking sumusunod sa akin, nagalis ng face shield at face mask. Kumusta ka na? Ikaw? Diyos ko, sa unang pagkakataon, ginawa ko po ang ganito. Naglakad po ako ng paluhod patungo sa altar habang nagdarasal. Dahil handa po ako maghirap. Panginoon, dingin niyo lang ang panalangin ko. Ang anak ko pong si Joel, saan man siya naroon, sana po walang masamang mangyari sa kanya. Sana magbalik na po siya sa aming piling. At si Juan, ang itinuring kong tunay ko na ring anak. Sana po pagalingin niyo na siya sa kanya naging karamdaman. Huwag mo po sanang bawiin ang hiram niyang buhay. Huwag po muna, Diyos ko. Napakabait po ni Juan. Napakasidhi ng hangarin niya makatulong sa kanyang kapwa. Lalo na sa mga mahihirap. Marami po kaming nagmamahal sa kanya. Napakarami po na nangangailangan ng kanyang tulong at paglilingkod. Kung maaari po, huwag muna siyang pahirapan. At kung maaari po, ako na lang ang magkasakit. Ako na lang po ang bawian niyo ng buhay. Huwag po lamang si Juan. Doktora De Leon? Ako nga po, Mr. Saldi Crisostomo. Kayo pong attending physician ng anak kong si Dr. Juan Crisostomo. Ako nga po. At tumawag po ako dyan sa ospital. Hinangad ko pong makausap kayo para malaman kong totoong kalagayan ng aking anak. Mr. Crisostomo. Kung maaari nga lang po, gusto kong magtungo dyan sa ospital at personal kong makita at malaman ang kalagayan ng anak ko. Hindi ko nga lamang magawa dahil ipinagbabawal ang pagdalaw sa may sakit na katulad ng sa aking anak. Kailangan po kasing sumunod tayo sa protocol ng ospital. Naintindihan ko. Don't worry, ginagawa naman po namin dito ang lahat para matulungan ang lahat ng aming mga pasyente. Kumusta na po ang anak ko? Unti-unti na po siya nakaka-recover sa kanyang sakit. Oh, salamat naman po kung ganon. Patuloy po ang pagbibigay namin sa kanya ng mga antibiotic at iba pang mga gamot na kanyang kailangan para magtuloy-tuloy na ang kanyang paggaling. Gawin niyo po ang lahat para mapagaling ang anak ko. At handa po akong magbayad kahit magkano. Tuluyan po lamang gumaling ang aking anak. Dado. Mabuti naman. At nakilala mo pa ako, Norma. Kahit nagpahaba ako ng balbas at bigote. Ikaw, kilalang-kilala ko kahit nakasuot ka pa ng face mask at face shield. Nakalaya ka na pala. Oo. Tumakas ka? Hindi. Nagpatangay lamang ako sa agos. Sa kalakaran ng mga bilanggo sa loob. Nakisama ako sa isang grupo. Nagsip-sip kami sa isang taong may impluensya. Kaya napasama ako sa mga nabigyan ng parol.
Maiwan na kita. May kailangan akong asikasuhin sa bahay namin. Sasabay na ako sa'yo. Nasa kabilang eskinita ang barong-barong mo. Hindi na muna ako uuwi sa tinitirang ko. Pupunta muna ako sa inyo para magkausap kami ni Bert. Wala siya sa amin. Kabisado ko ang ugali ng kinakasama mo. Basta may nilalaknak siyang alak, hindi siya aalis ng bahay. Hindi na nagbibisyo si Bert. Oh? Imposible. Hindi siya mabubuhay ng walang mamam. Dati yun. Ha? Pero mula nang magkasakit siya, hindi na siya uminom. At nagtatrabaho na siya, kaya wala siya sa amin ngayon. Oh, malalaman ko. Dado, nagbagong buhay na si Bert. Huwag mo na siyang kaladkarin at isama sa masasamang gawain mo. Pakiusap. Norma. Huwag mo na siyang kausapin. Huwag ka nang magpakita kay Bert. Huwag na, kailanman. Mami, hindi po ba kayo nahihirapang maglakad ng paluhod habang nagdarasal sa simbahan? Nahirapan, Pia. Halos mabaga nga at magsugat ang mga tuhod ko. Bago nga kita tinawagan, pinahiram ko muna ng pain reliever oil ang mga tuhod ko. Pero hindi ko iniinda ito. Handa akong mahirapan. Kahit ilang beses, maglalakad uli ako ng paluhod sa simbahan habang nagdarasal. Gumaling lamang si Juan at umuwi lamang si Joel. Mami, sa susunod po, sasama ako sa inyo. Magdarasal ka rin ng paluhod sa simbahan? Opo. Kung nalaman ko lang po agad na pupunta kayo sa simbahan, sasama po ako sa inyo. Para dalawa po tayong maglakad ng paluhod habang nagdarasal. Para mas lalo pong pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Para kay Juan. At para sa anak ninyong naglayas na hindi pa umuwi hanggang ngayon. Plano ko magdasal uli ngayon dito sa bahay, Pia. Sasabayan ko na po kayo. Sige. Sabay tayo. Sabay tayong mag-virtual prayer para kay Joel. At para kay Juan. Sige po, Mami. Oh, sige. Inom ng inom, mga pare ko. Sagot ko lahat ng mamam at purutan na maubos natin dito sa tindahan ni Alay Epang. Wala ka talagang kupa. Siyempre naman, ako ba? Mula na hanggang ngayon, galante ka pa rin. Saludo kami sa iyo. Kahit hindi niyo ako bulahin, magpapainom talaga ako. Dahil laya na ako. At magagawa ko na naman ang mga dating diskarte ko. Magnanakaw ka na naman? Naman, Dado, baka sumabit ka na. Nakulong ka na naman yan. Nakulong lamang ako noon dahil may nagpahamak sa akin. At sa tagal na ipinaghirap ko sa loob, hindi maaaring hindi ako rumesbak sa may atraso sa akin. Si Juan ang nagpahamak sa iyo eh. Malabo mo na siyang maresbakan. Tama yun. Tama. At isa na siyang doktor. Oo, walang doktor-doktor sa akin. Lintik lang, walang ganti. Kapag nagpasira ka ng bote, baka palayasin tayo ni Aling Epang dito sa tindahan. Nalimutan mo na ang pagganti kay Juan. Oo nga. Dahil balita namin may sakit siya at nasa ospital. Kung may sakit si Juan, dapat magpagaling siya. Huwag na muna siyang matotodas. Dahil gusto ko, ako ang totoda sa kanya. Doktora. Kumusta ka na, Doc Juan? Ito po. Lumalaban pa rin ako sa sakit ko. Ganyan nga. Panatilihin mo ang pagiging matatag at matapang. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa na nagagaling ako. Malaki ang may tutulong ng positibong pananaw sa buhay para sa madaling paggaling mo. Talagang magpapagaling po ako, doktora. Hindi po para sa sarili ko, kundi para sa ibang tao na nangangailangan ng tulong at paglilingkod ng gaya nating mga doktor. Pero doktora... Ano yun, Doc Juan? Kahit gaano po ang paghangad kong gumaling at magpatuloy pa sa pagtulong at paglilingkod sa aking kapwa,
Sa Diyos pa rin po nakasalalay ang aking kapalaran, ang aking buhay. Doc Juan? Doktora, kung sakali pong hindi ako papalaring gumaling at makaligtas, ipaabot niyo po sa aking mga kapamilya, sa aking mga mahal sa buhay na mahal ko po silang lahat. Doc Juan, nagbibigay ka na ba ng huli mong habilin? Norma. Akala ko kung sinong kumatok. Ikaw pala, Dado. Si Bert. Wala siya rito. Pumasok sa trabaho. Meron? Matitsyempohan ko rin siya. Dado, nakiusap na ako sa'yo. Huwag mo nang kausapin pa si Bert. Huwag mo na siyang kaladkarin sa maruming trabaho. Okay. Hindi ko na isasama uli ang kinakasama mo sa mga racket ko. Pero sasabihin mo sa akin kung saan nakatira si Juan. Hindi ko alam. Imposibleng hindi mo alam ang bahay ng anak mo. Bakit aalamin mo pa ang tinitirhan ni Juan? Malaki ang atraso niya sa akin. Walang kasalanan sa'yo si Juan. Siya ang dahilan kayo na bilanggo ako. Kami ang kinakasama mo. Nakulong kayo ni Bert dahil tinangka niyong pagnakawan ng pamilya Crisostomo na ipinagtanggol lang ng anak ko. Hindi kami makukulong kung hindi dahil kay Juan. Pakiusap. Huwag mo nang guluhin si Juan. Sa lahat ng ayoko, ang kinakatalo ako, Norma. At ako ang taong hindi natatahimik hanggat hindi nakakaganti sa may atraso sa akin. Dado. Kahit hindi mo ipaalam sa akin, malalaman ko rin kung saan nakatira si Juan. Ano bang plano mo? Saka mo na malalaman. Ang masasabi ko lang para kay Juan, lintik lang ang walang ganti. Paggaling ni Juan, pag-uwi niya, matutuwa siya. Namulaklak na ang mga halaman na magkatulo namin itinanim dito sa harap ng bahay. May tao sa labas ng gate. Sandali lang! Sino kaya itong nag-doorbell? Sino ho kayo? Magtatanggal ako ng face mask at face shield para makilala mo ako, Pia. Kumusta ka na, ganda?